Sa motor, hindi lahat ay nare-repair. Kung yan ay malala na ang sira, ay wala na tayong magagawa talaga dun, kundi papalitan na natin ng bago. O kaya naman, i-rewind natin. Kaso hindi ako marunong mag-rewind, kaya no choice, bago talaga ang ipapalit natin. So ito, kamaster, mayroon tayo ditong motor ng Ice Smasher. So ang problema nito ay naugong na lang. So kapag naugong na lang ang motor, ay ang pinaka problema niyan, may putol sa isang linya ng capacitor. O kaya naman, mahina na talaga ang capacitor. So yung mga kamaster, tinyek ko na nga pala itong motor na to. At ayun, may problema. Naputol yung isang linya niya. Kaya siguro umuugong lang kasi kulang na yung connection niya. Siguro papunta ito sa capacitor. Dito mga kamaster ay sinubukan ko nga palang ihinang to. So kaso ang problema, hindi naman dumitikit yung panghinang kasi nga alloy itong winding. Kaya ang ginawa ko, kinali ko na lang yung dalawang dulo ng wire. Siyempre, kailangan muna nating balatan yung dalawang dulo para magkaroon ng connection yung dalawang wire. So saka nilagyan ko lang siya ng sinkable tube or heating tube para hindi siya mag-grounded. Ang pakit lang sa mga motor ngayon ay halos kalimitan, puro alloy na ang lumalabas. Bibihira na lang tayo makatampo ng mga tanso talaga, yung mga copper. So ayan, mukha lang siyang copper pero ang laman talaga niyan ay aluminum. Okay, natapos na natin pagdugsongin yung dalawang wire na naputol. Siguradong matibay na yan. At dito naman, maglalagay tayo ng oil sa pinaka-bushing ng rotor. At syempre, sasalpak na rin natin yung motor kasi nagawa na natin yung problema. Maglagay lang tayo ng konting oil at isasalpak na rin natin dun sa cover. Kapag nasalpak mo na mga kamaster, akala mo yun na yun. So hindi pa po kamaster kasi meron pa tayong gagawin dyan. I-align pa natin yung shafting na yan kamaster. So kailangan naka-freewheeling yung ikot niyan. At syempre, wag na natin kalimutang ilagay yung mga tinanggal natin. Dapat freewheeling lang yan kamaster, kagaya nito. Para hindi mahirapan ng capacitor na paikutin ang motor. Bali nga pala kamaster, pinalitan na natin yung lock. Ginawa na nating screw na mahaba. Tapos may lock na nut. Balik na natin sa housing kamaster at lagyan na natin ng mga nut. Bali apat yan. Yan yung pinaka main lock. So higpitan lang natin ng maayos. Ayusin na rin natin yung mga wiring. Balutan natin ng tape para sure ball tayong hindi makaka-ground. So ilagay natin yung connection ng switch. Tapos lagyan ulit natin ng tape. So ayan, okay na. Nakalagay na yung cover. So dito naman kukonek na natin yung capacitor, yung tatlong wire, yung common, saka yung dalawang wire para sa capacitor. So bali ang common nga pala doon ay yung kulay red. Ang starting sa running naman ay yung blue saka yellow. So lagyan natin ng cover at lagyan natin ng screw. At kapag okay na yung mga cover natin at yung screw, oras naman kamaster para isaksak na natin para malaman na talaga kung gagana. Alright kamaster, naka-on na yung ating smasher. Ayan, kung makakita nyo, ayan, umiikot na. Okay yung ating ginawa kamaster. Kung nagustuhan mo ang video kong ito kamaster, pa-like at share naman po. Maraming salamat. Enjoy watching.